Father, may tanong lang po ako sa iyo. Paki-explain po. Kung namatay po ba talaga ang Panginoon Diyos sa krus, in short, namatay talaga sa krus, yan lang po. Actually, ang sagot talaga dyan, yes, namatay ang Diyos. Pero kailangan na nuance yan. Pag sinabing namatay ang Diyos, ang ibig sabihin mo, yung nakapako sa krus ay Diyos na totoo. Ibig sabihin, Father, wala ng Diyos kasi namatay. Sasabi natin, ang Diyos ay namatay. Thank you, Father. Ikaw, Father, hindi ka rin po ba naguguluhan? Pati ako naguguluhan kay Father. Ayon sa kanya, ang tunay na Diyos daw ay siyang ipinako sa krus. Hindi yata nagbabasa si Father ng Biblia. Father, buklatin mo nga ang Biblia at basahin ito ang nakatala sa Biblia. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay walang kamatayan, walang hangganan, at siya ay walang pasimula at walang katapusan. Ang kanyang pagka-Diyos, mababasa ito sa awit, siyang napudalawa. At ito pa, ang Diyos ay pinagmumula ng lahat ng buhay. Ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi nakakaranas ng kamatayan. Mababasa ito sa Biblia, Santiago 1. 17 at maraming nakatala sa Biblia na ang Diyos ay walang kamatayan. Tapos, Father, sasabihin mo, ang Diyos ay pinako sa krus at namatay. Nasaan ang mindset dito? Pero para sa akin, first, I use my mind and meditate because it is very clear in the Bible that God is not dead. Kasi Diyos yan eh, walang kamatayan. In short, si Father nilalabag niya ang nakatala sa Biblia. There is no basis for what He says. Nothing is recorded in the Bible. Father, kung ito ay naunawaan mo, maraming salamat. Assalamualaikum.